Nakasanayan na ng buong mundo na magdiwang ng Pasko tuwing December 25. Isang tradisyon na mahirap ng baliin lalo na sa ating mga Pilipino. Dito sa Pilipinas, once na pumatak na ang Bear Months or September 1, mararamdaman na natin ang spirit of Christmas sa mga tugtuging pamasko sa mga mall at sa mga publikong lugar. At ang espiritu ng Paskong ito ay nagbibigay ng kaligayahan at kasiyahan sa nararamdaman ng bawat mamamayang Pilipino at maging sa buong mundo. May iba't ibang kaligayahan ang dala ng Kapaskuhan sa iba't ibang tao. Para sa mga bata, ito ay masayang panahon dahil meron na naman silang bagong damit, laruan, masarap na pagkain at regalo. Para sa mga empleyado din naman, ito ay maliligayang mga araw din nila. Dahil ito yung panahon ng pagtanggap ng kanilang 13-month pay. At sa ibang company naman ay merong 14-month pay pa. At iba pang mga bonuses or incentives. Para sa pamilya naman, ito ay masayang panahon ng mga reunions, nakikita-kita ang mga magkakamag-anak sa panahon ng Kapaskuhan. At sa mga mayayaman naman, ito rin ay masayang panahon sa mga walang katapusang Christmas shopping. Ngunit sa iba naman, ito'y pangkaraniwan araw lamang at lilipas din. Pero sa kabila ng pagdiriwang ng buong mundo sa Pasko, dapat ba talagang ipagdiwang ang Pasko? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Pasko? Yan po ang pag-uusapan natin sa content na ito. So ano ba ang Biblical Christmas? Isang honest teaching po muna tayo kung ano ang Pasko. Saan sa Bible ang Pasko? Una, yung mga word at definition muna tayo. Kung i-google mo ang meaning ng salitang Pasko, ang sabi diyan, the word Pascua comes from the Spanish word Pascua and from Latin word Pascha. In Hebrew, it is Pesach, which is translated in English as Passover. Maliwanag diyan na ang Pasko or Pascua ay kinuha sa salitang Kastila na Pascua or sa English naman ay Passover. So ang English pala ng Pasko ay Passover. Ang tanong dito, bakit Christmas, hindi Passover ang pag-define natin? And speaking of Passover or Pascua, ito yung keyword natin para malaman natin saan sa Bible nabanggit ang Pasko o Passover. Ngayon, biblically, ang tunay na Pasko ay sineselebrate ng mga Hudyo, hindi ng mga Kristiyano. Kung pista ng Pasko ang pinag-uusapan, for the record sa Bible, mga Hudyo lamang po ang nagdiriwang nito. Kung babasahin natin ang Exodus chapter 12 verse 27, sabihin ninyong ito'y pag-aalaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moses, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Ayon sa verse na yan, ang pag-celebrate ng unang Pasko ay hindi sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus, kundi ang unang Pasko talaga ay pinagdiriwang ng mga Israelita o mga Hudyo way back of time nung panahon pa ni Moses. Ang estimated year nito sa ating kalendaryo ay noong 1290 before Christ or BC. Sa panahon na niligtas sila ng Diyos sa kamay ng Paraon, sa kamay ng mga Ehipsyo. Panahon na pinarusahan ng Diyos ang bansang Ehipsyo sa pamamagitan ng pagpatay ng mga panganay na anak. Kung aatras tayo ng mula verse 23, nang gabing iyon lilibutin ng Panginoon ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid ng dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan na hindi hahayaang pasukan ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ang inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing pinangako sa inyo ng Panginoon. So ang verse mismo ang nagkwento. Maliwanag na ito'y pag-alaala sa pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita laban sa pangaalipin ng Ehipsyo. At ang Pasko na ito'y exclusive lang sa mga Hudyo at hindi para sa mga Hentil. Dahil wala pang pagliligtas sa mga Hentil sa dispensation o sa panahon na ito. Kung babasahin natin ang Exodus 12 verse 47 to 48, ang pista ng Pasko ay pinagdiriwang ng buong Israel.
Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Pasko ay kailangan tuliin muna pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayong ituturing silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sinumang hindi tuli. So maliwanag na ito ay para lang sa mga Hudyo. Kung merong dayuan o hentil na gusto makipagdiwang sa Pasko o Paskwa na ito, kailangan niyang sumunod sa kautusan ng mga Hudyo at kasama nga dito yung pagtutuli. Ang pagdidiwang ng pista ng Paskwa o Pasko na ito ay during Old Testament time na exclusive lang sa mga Hudyo. Narito pa ang isang verse sa Old Testament kung papaano ba ipagdiwang ang tunay na Pasko sa Bible. Levitico chapter 23 verse 5 to 8. Ang pista ng Paskwa nagaganapin sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon, huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong mag-aalay kay Yahweh ng handog na susunugin. Sa ika-7 araw muli kayong magkakaroon ng banal na pagtitipon, huwag kayong magtatrabaho. So naintindihan po ba natin ang sinasabi ng verse na ang Paskwa o Pasko ay naging isang kautusan na sa mga Hudyo nung panahon na ang mga Hudyo ay under the law. Kaya maliwanag na ang tunay na Pasko sa Biblia ay matatagpuan natin sa kautusan ng mga Hudyo, hindi sa ating mga hentil. Ngayon ang tanong, ang araw ba ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay isa rin bang Paskwa o pista ng mga Kristiyano noong early church? Well, kung gagalugarin mo ang New Testament books, wala po kayong makikita sa Biblia na ipinagdiwang ng unang Kristiyano ang birthday ng ating Panginoong Hesus. Wala po sa Biblia ang eksaktong birthday ng ating Panginoong Hesus. Mula Mateo hanggang Book of Revelation ay wala po kayong makikita na ipinagdidiwang ang birthday ni Jesus. So ang tanong, saan ba nakuha ang birthday celebration feast ng ating Panginoong Hesus? Kasi nga naman wala sa Bible eh. Well, ang sagot sa tanong na iyan ay hindi po masasagot ng Biblia. Ito po ay masasagot ng history kung anong religion ang nagpasimula nito at paano ito pinagdiriwang. At ito po yung makikita lamang po natin sa tradisyon ng mga Romano Katoliko. Ngayon, let the Roman Catholic Church itself will answer the question. Kung saan ba nagsimula ang Christmas celebration? Ayon sa Catholic Encyclopedia Volume 2, page 607, ganito po ang sinasabi. Christmas, the feast of the Savior's birth, is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. So sa unang linya, pinapakita dito yung meaning ng Christmas ay the Mass of Christ o Misa para kay Kristo. Kaya siya ay tinawag na Christmas at naging Christmas. Dito kinuha ang salitang Christmas sa Christmas. Dahil kung tatagalogin mo ang Christmas ay Misa para kay Kristo. Pero alam naman natin na ang English ng Pasko o Paskwa ay Feast of Passover ng mga Hudyo. Ipagpatuloy po natin. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany January 6, during the first centuries of the Christian era. So inaamin ng Romano Katoliko na ang petsa ng kapanganakan ni Kristo ay unknown dahil wala naman talaga ito sa Bible. Dahil bukod dito, hindi naman talaga sineselebrate ang birthday ni Kristo ng mga sinaunang Kristiyano. Wala pong nabanggit ang mga apostol na gaya ni Juan, Pedro, Santiago at Pablo tungkol sa birthday ni Jesus Christ. Kaya ang tanong dito saan nanggaling yung ideyang ipagdiwang ang birthday ni Jesus Christ? Well, maliwanag diyan nung una ang Rome ay nagse-celebrate ng kanilang Pasko every January 6. Which is ito nga yung Feast of Epiphany. Then pagkatapos, ito po yung nangyari. History, in about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration
in order to honor Christ, the light of the world and true Son of justice. This was the day which has been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. So ayon ulit sa Catholic Encyclopedia, noong mga 330 AD, ang Roman Church ay itinalaga ang December 25 bilang opisyal na birthday ni Jesus Christ. At sinasabi diyan na ang December 25 ay actual date ng kanilang pagan god na sun god or unconquered sun. So sa madaling salita, ang origin ng December 25 ay birthday ng Roman pagan god na sun god. At gaya na napag-aralan natin sa katapusan ng Mundo series sa part 7a na ang Romano Katoliko ay pinagsamang religion ng pagano at Kristyanismo. Kaya marami po talagang cases na ang customs ng Roman Church ay kinuha talaga sa paganong Romano. At isa nga dito yung birthday ng kanilang sun god na si Mithra na December 25 at ginawa nilang birthday ni Jesus Christ na December 25. Ang Wikipedia po ay maliwanag dito. Ang sabi diyan, which pagan god was born on December 25? It appears that the annual celebration held on December 25, the winter solstice, was the most important celebration of the cult. It was believed that Mithra was born on this day. Hence, the birthday of the unconquered sun, sa Latin naman ay Natalis Solis Invicti. Kaya ang December 25 po ay birthday ni Mithra, the unconquered sun, ang Diyos ng mga ancient pagan Rome. Kaya ang December 25 po talaga ay technically Pasko ng mga pagano. So ngayon, may dalawang katanungan dito na dapat nating sagutin. Una, masama bang ipagdiwang ang Pasko? Masama bang ipagdiwang ang Pasko tuwing December 25? Well, ang sagutin muna natin, masama bang ipagdiwang ang Pasko? Ang sagot ko dito, kaibigan, ay wala namang masama kung ipagdiwang ang Pasko. Dahil ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay isang magandang balita na hindi na ibabalita ng mainstream media, ng eskwelahan at ng mga sikat na artista. Ito'y mababasa lang natin sa Biblia. Kung babasahin natin ang Lucas chapter 2 verse 10 hanggang 11, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ang sabi diyan, ang kapanganakan daw ng ating Panginoong Hesus ay isang magandang balita na magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Ito daw ay napakalaking good news sa buong daigdig. Bakit? Dahil isinilang daw ang isang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ngayon, linawin natin ano ang good news sa pagkakapanganak sa Jesus na ito. Well, bago natin makita yung good news muna, kaibigan, gusto ko munang ipakita sa inyo ano ba yung bad news ayon sa Biblia. Kasi hindi naman sila magbibigay ng good news kung walang bad news na nangyayari sa daigdig ng panahon na ito. Ang bad news kasi ayon sa Bible na ang sangkatauhan ay makasalanan at ang lahat ng tao ay mapupunta sa impyerno. All sinners will go to hell. Kaya tayo kapag namatay, lahat tayo ay mapupunta sa impyerno, and this is exactly what the Bible teaching us. Ayon sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At maliwanag na tinuturo ng Biblia na kaya tayo ay naging makasalanan, ito ay namana natin sa ating mga magulang na si Eva at Adan. Kung babasahin natin ang Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, which is si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Apakaliwanag sa verse na yan na ang totoong sitwasyon pala ng tao ay tayo ay naging makasalanan dahil kay Adan. Di po kami sabi niyan, ang linaw po ng Biblia. So totoo pala na namanan natin kay Adan ang ating pagiging makasalanan at ang kamatayan ang bayad dito.
Ang sabi diyan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, which is ito nga si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya napaka-biblikal na naging makasalanan ng tao dahil namanan natin kay Eva at Adan. Yan po yung bad news na sinasabi ng Bible. Ngayon, ito yung good news. Nung bagong tipan na, nung 1 AD, araw ng Pasko, ang Diyos ay nagsakatawang tao at ipinanganak sa sabsaban. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi sa verse na, "Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." So nang ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, nung gabing iyon, ang mga anghel ay nagpakita sa mga pastol at inihayag ang mabuting balita. At ito nga yung pagsilang ng Kristong Panginoon. Kaya ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang Diyos ay nagsakatawang tao. Si Jesus at ang Ama ay mula sa eternity past hanggang sa siya ay nagkatawang tao. Ito yung sinasabi ng Biblia. Kung babasahin natin ang John 1:1, nang pasimula pa'y naroon na ang salita, which is si Jesus, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At sinabi rin sa verse 14 ay ganito, "Ang naging taong salita at siya'y nanirahan sa piling natin, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito'y bilang bugtong na anak." Kaya isa sa amazing dito ay yung Diyos mismo na manlilikha ay nagkatawang tao. Para saan? Para mamatay at bayaran ang ating kasalanan. Para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang sabi sa 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog na ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. Maliwanag sa verse na yan na ang good news pala ay babayaran ng batang Jesus na ito, na siyang Diyos na nagsakatawang tao para lamang mamatay sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. Maliwanag sa verse na yan na kayang-kayang bayaran ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao, from past, present, and future. Kasi nga, lahat ng taong sinasabi ho dyan. Kaya siya ay pinanganak para mamatay. Kailangan na ang Diyos na ito ay maipanganak para mamatay, para bayaran ang ating kasalanan. Na sa pamamagitan ng isang Diyos na nagsakatawang tao, siya ay may gagawin para masolusyonan ang pagiging makasalanan ng tao. Ngayon ang tanong, paano maging epektibo sa iyo ang kapatawaran ng iyong kasalanan? Ang Biblia po ay maliwanag dito. Ang sabi sa John 3:16, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang sabi diyan, para matanggap mo ang regalo ng Diyos sa Pasko, ay tanggapin mo ito sa pamamagitan lamang ng pananampalataya upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun pala ang purpose ng kapanganakan ni Kristo. Ang purpose ng Pasko para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Sa madaling salita, ang diwa ng Pasko ay regalo ng Diyos para sa mga taong magtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus. Dito mo makakamtam ang kanyang regalo ng kaligtasan. Sa madaling salita, ang mensahe ng Pasko o kapanganakan ni Kristo ay tungkol sa kaligtasan mo after mong mamatay, ang regalo ng eternal security. Sabi sa mga verse na ito, Romans 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon." At sinabi rin sa Hebrew chapter 9 verse 12, "Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na, hindi dugo ng kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan hanggang kailan daw? Magpakailanman." Forever means walang katapusan pong kapatawaran. So ganyan po ka-amazing ang ginawa ni Kristo. Sa mga verses na yan, nagpapakita na ang tunay na diwa ng Pasko, it is all about your salvation. Our salvation after we die. Nais ng Diyos na makamtan mo ito, hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa o pag-anib sa mga sikat na religion.
kundi pagtanggap mo lamang sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala sa kanyang ginawa sa krus at mapapasa iyo ang regalo ng kaligtasan na ito. Ngayon, balikan natin ang tanong. Sa tingin mo ba, kaibigan, na ang kapanganakan ni Kristo ay karapat-dapat bang ipagdiwang kahit hindi naman ito inuutos ng Biblia? Kung understanding ka, kaibigan, sasang-ayon ka na walang masama na ito ipagdiwang. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-controversial na tanong. Masama ba na i-celebrate ang Christmas tuwing December 25? Magagalit ba ang Diyos kung isa-celebrate mo ang Christmas ngayong December 25? Maiimpyerno ka ba kung isa-celebrate mo ang Christmas every December 25? Gayong ang December 25 ay Pasko ng mga pagano. Ngayon, panoorin po natin ang videong ito ayon sa mga iglesia ni Kristo. Hindi lamang ang petsa ng tinatawag ngayong Pasko ang mula sa pagano, kundi maging ang mga gawain at bagay na may kaugnayan dito ay mula rin sa mga pagano. Teka muna, baka ang isipin nila ganito, baka naman walang masama o problema, kapatid na Bobby, na ang pagsambat paglilingkod ay gawain na hango o mula sa mga pagano. Baka yun po ang iniisip nyo. Kaya itanong po natin, anong uring tao po ba ang mga pagano ayon sa mga apostol? Mabigat ang pahayag na ito ni Apostol Pablo na babasahin po namin sa inyo. Pero mga mahal na taga-subaybay, huwag po naman sana kayong magdaramdam doon sa ating babasahin sapagkat ito po ay katotohanang nakasulat po sa Biblia. Dito po sa Efeso 4:17 hanggang 19, ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mabuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manhid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain. Nasugapan na sila sa paggawa ng lahat ng karumihan. Ito po ang pahayag ng Biblia na ang mga pagano madilim ang isipan, walang pagkaunawa, matigas ang puso, manhid na sila at isinuko ang kanilang sarili sa malalaswang gawain at nasugapa sa lahat ng karumihan. Kapatid na Michael. Sana iulitin natin, huwag maghihinanakit sa atin yung mga sumusubaybay sa ating Katoliko o kaanib po kayo sa iba't ibang sekta ng mga Protestante. Ang binabasa po namin sa inyo ay mga talata mula sa Biblia na pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya masama po na ang tao ay mahulog sa gawaing hango sa pagano kahit pa po ito ay isinasa Kristiyano. Kaya nga po, ito tanong, maliligtas ba ang mga pagano, kapatid na Bobby? Yan ang masakit na katotohanan. Hindi maliligtas, kapatid na Michael. At hindi ang tayo ang may sabi nito. Ito po ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Efeso 2:11 hanggang 12. Alalahanin ninyong kayo'y dating mga pagano. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Malinaw po na ang mga pagano ayon sa Biblia ay walang Diyos at wala pong pag-asa sa kaligtasan. Kaya sa harap po ng mga katotohanan ito, ay napatunayan po namin sa inyo, mga mahal namin sumusubaybay, sa pamamagitan po ng mga talata mula sa Biblia, na labag sa aral ng Diyos ang pagdiriwang ng Paskong Disyembre 25. Hindi po, inuulit po namin, hindi po ang ating Panginoon Jesucristo ang napararangalan nito sa Disyembre 25, kundi ang mga Diyos-Diyusan ng mga pagano. At ang gayon ay hindi po ikaliligtas. Sabi sa video na yan na hindi rin maliligtas yung mga nagse-celebrate ng Pasko tuwing December 25. Well, mabigat ang mga sinasabi nila dahil ibig sabihin kahit Kristiyano ka na, kapag nag-celebrate ka ng Pasko tuwing December 25, ay mawawala ang iyong kaligtasan.
Porke po ba na ito ay pista ng mga ancient pagan? Damay ba tayong mapupunta na impyerno dahil lang sa Christmas celebration? Ganito po ba talaga kalupit ang Diyos sa bagong tipan? Well, ang mga pastor na ito, they are misrepresenting God in the New Testament. Nasa Old Testament pa po ang teachings ng mga pastor na ito. Hindi po sila nagde-divide ng scripture. Ang sino mang mag-represent sa isang galit na Diyos ngayong dispensation of grace ay sila'y kumakatawan sa maling Diyos. Wrong God ang pinapangaral nila. Yes, galit talaga ang Diyos sa kasalanan. At aminado naman ako doon. At ito ay sinasabi ng lumang tipan. Ayon sa awit 5:4, Ikaw ay Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan, mga maling gawain hindi mo pinapayagan. At sinasabi din sa Bible na ang Diyos ay banal. Sabi sa Isaiah 6:3, Banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Ang kabanalan ay nagdedeman ng paghatol sa kasalanan. Kaya may mga istorya sa Old Testament na ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha noong panahon ni Noe at ginunaw din ng Diyos ang Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy noong panahon ni Abraham. Ang nakakalungkot kasi dito sa panahon natin, marami nagtuturo ng Biblia na patuloy pa rin nangangaral ng sumpa o condemnation sa ating bansa sa panahong Kristiyano. Meron pa rin mga pastor na mas gusto nilang mangaral mula sa Old Testament books kasya sa kapahayagan ng mga New Testament books. Mahilig silang tumawag ng pagsisisi at maghasik ng takot ang mga pastor na ito. On the judgment day, the people of Sodom and Gomorrah will rise in judgment against us today. Ang tanong, nasaan ang biyaya ng Diyos? Nasaan ang ginawa ni Kristo doon sa krus? Kapag nagsasalita sila, para kang nabubuhay sa lumang tipan na galit ang Diyos sa iyo dahil sa nagawa mong kasalanan. Dapat kasi natin maintindihan mga kababayan kung bakit laging galit ang Diyos sa lumang tipan dahil kailangan mo maghandog ng hain sa ibabaw ng altar. Kailangan mong magpatay by your works ng tupa o hayop sa altar. Kung babasahin natin ang Leviticus chapter 17 verse 11, sapagkat ang buhay nasa dugo at inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. So ang tawag dito ay blood atonement ng Old Testament. Ang dugo ng tupa ay pantakip sa kasalanan ng tao, kaya ang galit ng Diyos sa kasalanan ay pansamantala lamang napapawi. At ayon sa Hebreo chapter 10 verse 1, ang handog na ito ay kailangan nila itong ulit-ulitin taon-taon. Yan po ang Diyos ng lumang tipan. Ngayon sa bagong tipan, iba na ang Diyos, hindi na siya galit sa kasalanan. Ayon sa John chapter 1 verse 29, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo ang naging handog ng Diyos mismo para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nabubuhay sa bagong tipan. Malaki ho ang pagkakaiba. Si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng buong mundo. Sa altar ng krus, inialay mismo ng Diyos ang kanyang anak bilang handog para alisin na magpakilanman ang galit ng Diyos sa kasalanan. Nang si Kristo ay napako sa krus, lumipat sa kanyang dugong katawan ang ating mga kasalanan. Ito ay nasa Bible. Kung babasahin natin na Isaiah 53 verse 6, ngunit ipinataw ni Yahweh na sa kanyang kaparusahan tayon dapat tumanggap. Si Kristo po ang binabanggit sa Isaiah 53 na yan. Maliwanag sa verse na yan na ang ating mga kasalanan ay pinarusahan na ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, sa katawan mismo ni Kristo. Si Kristo ang naging pampalubag loob sa ating mga kasalanan, gaya ng binasa natin kanina sa 1 John chapter 2 verse 2. Kaya kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, hindi naggalit ang Diyos sa iyo dahil binayaran na ni Kristo ang kasalanan mo. Yan po ang eksaktong tinuturo ng Biblia sa bagong tipan. At kapag naintindihan mo ang full grace na ito, mahiya ka nang gumawa ng kasalanan. Hindi ka naaabuso sa kasalanan dahil naiintindihan mo yung regalo ng Diyos sa iyo. Yung pinatawad ka ng Diyos forever. Kaya ang tunay na Kristiyano ay malaya na at hindi na umaabuso sa kasalanan. So ang tanong,
Masama bang ipagdiwang ang Pasko tuwing December 25? Well, kapag na kay Kristo ka na, hindi ka nahahatulan ng Diyos sa mga nagagawa mo. Apakalinaw po ng Biblia dito. Kung babasahin natin ang Romans 8:1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo. So wala nang kaparusahan kapag nakipag-isa ka na kay Kristo. Dahil sa pananampalataya mo sa ginawa ni Kristo sa krus na ikaw ay pinatawad na, hindi ka nahahatulan ng Diyos, hindi ka napaparusahan. Yang verse na yan ay exclusive lang po sa mga mananampalataya o sa believer. Kung ang kasalanan natin ay pinatawad na, magagalit ba ang Diyos sa iyo kung mag-celebrate ka ng Christmas kahit December 25? Magagalit ba ang Diyos sa iyo kung magbigay ka ng regalo sa mga inaanak mo tuwing Pasko? Magagalit ba ang Diyos sa iyo kung magsuot ka ng bagong damit sa Pasko? Magagalit pa ba ang Diyos kung sasama ka sa mga Christmas party ng mga kamag-anak mo na minsan lang naman sa isang taon? Magagalit ba ang Diyos sa iyo kung ipapasyal mo ang mga anak mo tuwing Pasko sa mall, sa mga amusement at sa mga masasayang lugar na makakapaglaro sila? Magagalit ba ang Diyos kung nais mong lagyan ng Christmas design ng iyong bahay gaya ng Christmas lights or Christmas tree? Magagalit ba ang Diyos kung maghahanda ka ng pagkain at pakakainin mo ang iyong pamilya ng mga masasarap na hamonado, queso de bola at iba pang masasarap na pagkain? Ang tanong, papatulan pa ba ng Diyos ang pag-celebrate mo ng Christmas Day kahit na ito ay December 25? Well, ayon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa mga bagong tipang Kristiyano, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at wag nang paalipin muli. So ang linaw dyan, na tinawag po tayo maging malaya. Pinalaya po tayo ni Kristo sa pamamagitan ng gawa niya, hindi gawa natin. Dahilan kung bakit banal na tayo sa mata ng Diyos at hindi na tayo sisingilin ng Diyos sa mga nagagawa natin. Ang religion po ang pinaka-killjoy samahan ng buong mundo. Sila ang mga modernong pariseyo sa panahon natin. So nasa inyo pa rin po yan kung papaalipin pa rin kayo sa mga turo na yan. Pero kung ako ang tatanungin nyo, walang masama ipagdiwang ang Pasko kahit ito ay December 25 dahil ang Diyos ay hindi po galit sa atin. Alam kong marami pa kayong tanong tungkol sa Pasko, ipagpapatuloy po natin ito sa part 2.